sususpindihin na daw si Mayor. Wawa naman si Mayor. Kamukha pa naman ni Sanchay ito. Epor. Mature Garden. Ayan, no? DILG recommends preventative suspension of Banban Mayor Alice Guo. Goodness. The DILG is recommending that Bamban Tarlac Mayor Alice Guo be preventatively suspended after its task force uncovered, oh my goodness, nakakatakot to troubling findings of serious illegal acts which may have severe legal implications. Oh my God! Hawak pa naman ng DILG ang PNP. Ano kaya nakuha ng PNP? Ano kaya nakakalkal nito? Shoutout muna sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede po ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang inyong Sendwave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo yung bank account details nyo. Pwede na magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang kayong promo code sa inyo pong unang padala, ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Pinasususpinde ng DILG sa Office of the Ombudsman si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa gitna ng investigasyon sa pagkakadawit niya sa illegal na pogo. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Bumuuna ng task force ang Department of Interior and Local Government o DILG noong April 5 para imbestigahan ang pagkakaugnay ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa illegal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa kanilang bayan. Ngayong araw, inilabas ng task force ang resulta ng kanilang investigasyon. Sa isang pahayag, inilahad ni Interior Secretary Benhur Abalos ang mga natuklasan nila umanong nakababahala at illegal na aktibidad. Kaya inirekomenda ng DILG sa Ombudsman na patawan si Mayor Guo ng preventive suspension habang nagpapatuloy ang mga ginagawang investigasyon laban sa alkalde. Nakarating na raw kahapon sa Ombudsman ang rekomendasyong ito ng DILG. Patuloy namang kinukuha ng News 5 ang panig ni Mayor Guo tungkol dito. Nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat imbestigahan si Mayor Guo matapos maungkat sa pagdinig ng Senado ang kanyang pagkatao, kabilang na ang late registration ng kanyang birth certificate. Hindi rin maalala ni Guo ang iba pang detalye sa kanyang katauhan nang tanungin ito sa kanya ni Senator Risa Ontiveros. Nilinaw din alam nyo, ang hirap paniwalaan na hindi mo alam yung pinanggalingan mo eh. No? Ang hirap talaga mga kotsero. hindi ko ma-imagine na lumaki ka sa Pilipinas, tapos syempre pag lumaki ka dito may mga kaibigan ka. 'Di ba? Kahit mga kalaro lang sa kalsada. Or sabihin natin yung let's say Chinese ka. Let's say anak siya ng Chinese businessman. So malamang sa malamang, may mga may mga kasambahay na pwede magpatotoo na oo, yung batang yan, lumaki yan dito sa Banban. Oo. Ako nga yaya niyan simula nung ganitong edad hanggang ganito eh. Or katulong ako doon, nagkasambahay ako sa bahay nila nung ganitong edad pa yan si Mayor. Kilala ko yan, napakabait na tao niyan, ganon. Sino nagsasabi na mahusay siya? Eh di mga tao niya sa munisipyo. Napakabait daw, napakahusay. Ay, natural, tao niya kayo sa munisipyo. Grabe naman kayo. Wala kang maaalala sa pagkatao. It's impossible. At kahit mga again, tulad ng sinabi ko kanina, kung hindi mo man maalala ang pagkatao mo, yung may ibang tao makakaalala sa'yo. Ibang tao. O yung mga trabahador nila sa piggery, di ba sabi ng negosyo? Wala bang trabahador yung kanyang tatay sa kanilang baboyan? O alam nga naman yung tatay lang niya yung nagpapalaki ng mga baboy doon. Paano kung maraming baboy yun? Hindi kaya ng isang tao. Di ba? So wala siyang tao na humahawak nun? Wala silang driver? Kahit kasambahay na lang, guys. Pinaka-basic. Kasambahay na lang. Kasi yun ang pinakamadaling yun ang pinakamadaling hanapin, kasambahay. Wala nakakapagpatunay. Nasaan tatay nito? Nasaan nanay nito?
Really, it's a question mark lahat eh. Anong pinanggalingan mo? Hindi ako magtataka kung papasuspindi ka ng DILG. Ni Pangulong Marcos na hindi niya nga kilala si Mayor Guo. Sa gitna niyan, naglutangan naman online ang mga litrato ni Mayor Guo na kasama si Yan, PBBM. mamaya puntahan Sa isa natin pang yan. video noong Pebrero, makikitang dumalo si Mayor Guo ng inspeksyon ni Pangulong Marcos ang New Clark City Access Road. Wala pang tugod dito ang Malacanang. Bukod sa Pangulo, minsan na rin nakasama ng alkalde ang ate ng Pangulo na si Senator Amy Marcos. Sa isang text message sa News 5, hindi naman itinanggi ng senadora na dati na nga sila nagkita ni Mayor Guo sa event ng DSWD sa Bamban. Pero pagilinaw ng senadora, hindi sila close ng alkalde. Nagbabalita mula sa frontline. Saan ka hinugot, Mayor? Sa Kawayan. Ang drama mo, malakas at maganda. Putok sa buho. My goodness. Diba? So mga kotsero, dahil nga dito, nagsalita si PBBM na hindi niya kilala si Mayor Alice Guo. Tapos natatawa ako mga kotsero, ang dami nagtatag sa akin doon sa picture nila. As if ebidensya yun, as if ebidensya tong picture na to na magkakilala sila. Anak-anak, tipaklong. Seriously? Oh, Guo makes her photos with Marcos do the talking. Alam niyo nakakatawa dito? Kinakagat to ng DDS. Kasi sa DDS nang galing to. Ang dami nag-comment sa akin doon sa picture ko. Yung nag-comment ako tungkol dito. Ang daming mga DDS na nagalit sa akin. Actually, sa page ko, sa Facebook page ko, mayroon 5 consistent na troll. Consistent yon. Kada post ko magko-comment yon. Kaya nga kanina, nag-post ako sa Facebook ko, sabi ko, parang binubuyo ko silang mag-comment dun sa 2 kong post kanina. Kasi matagal na yun mga 2 or 3 months na sila nagtotroll doon. Hindi ko tinatanggal, hindi ko binablock. Kasi parang, hindi dahil sa naawa ako sa nila, it's more of gusto kong ipakita sa mundo gaano katanga ng logic ng DBS. Gaano katanga ng mindset ng mga Duterte Balahura supporters. So, ganun yung ko dyan. Kaya hindi ko sa binablock. Pero sabi ng misis ko, i-block mo na. Sabi, i-block mo na. Mga ganun siya sa akin. Sige na nga. So, ayun nga. Ito nga yung ginagamit nilang parang pansoplan. Si Bongbong Marcos, sinungaling. Nahuli sa kasinungalingan niya. Kasi, ayan, naglabas ng picture si Mayor Guo. Magkakilala sila. Kaya kayo nasa scam eh. Kaya, yung mga naniniwala dyan, mga kotsero, sila rin yung mga naniwala kay Francis Leo Marcos, aka Norman Mangusin. Naniniwala kayo na dahil nagkatabi lang si si Norman Mangusin, tsaka si Senator Amy Marcos o si Madam Imelda, na magkakamag-anak sila dahil nagkatabi-tabi? My goodness, how stupid is that? How stupid is that? Oh my God. Kaya kayo na-i-scam eh. Tama si BBBM eh. The photos do not prove anything. Walang napapatunayan yan. Si PBBM nagpunta sa burol ng lolo ko. Legit yan. Si PBBM nagpunta, ano pa siya noon, hindi pa siya senador noon actually, kung tutuusin. Magkamag-anak ba kami ni PBBM? Hindi. Kakilala ba ako ni BBM noon? Hindi. Kakilala ba ni BBM yung lolo ko? Hindi. Pero nagpunta siya. Kasi ang kilala niya yung kapatid ng lolo ko. Close na kami noon? Ibig sabihin, nagpunta siya sa burol ng lolo ko? Close na kami? No. Yun yung panahon na kababalik lang nila galing Hawaii. Yung tumakas siya ng Hawaii, pumunta ng Pilipinas. Yun yung mga panahon na yun. Sabi ni PBBM, that proves nothing. Totoo naman. You know how many pictures I take during the campaign? Siguro 1,000 isang araw.
Totoo yan, my goodness. Panoorin natin yung balita tungkol dyan. Ito yung sagot ni PBBM kay Alice Guo. Bumuelta si Pangulong Bongbong Marcos sa mga nag-uugnay sa kanya kay Bambantarlac Mayor Alice Guo dahil sa ilang lumutang na litrato. Hindi raw ibig sabihin nito na magkakilala na sila ng kontrobersyal na alkalde. Nagbabalik si Rainiel Pawi. Nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya personal na kilala ang kontrobersyal na mayor ng Bambantarlac na si Alice Guo. Yan ay matapos maglutangan sa social media ang mga larawan ng Pangulo kasama si Guo. Ang sagot dyan ni PBBM, That proves nothing. You know how many pictures I take in Sorry, medyo natawa ako dun sa natawa ako dun sa yung manner of addressing ni PBBM. That proves nothing. Parang napaka-trivial. Ayan. Sana yan? ng Pangulo kasama si Guo. Ang sagot dyan ni PBBM, That proves nothing. You know how many pictures I take during a campaign? Siguro 1,000 sa isang araw. Lahat naman humingi ng selfie, hindi mo namang hinihindi yan. So, Di mo tatanggihan yun. doesn't really mean anything. dagdag pa ni Pangulong Marcos, mas nakatuon ngayon ang investigasyon sa pagkakaugnay ni Guo sa ni-raid na Philippine Offshore Gaming Operation o POGO sa Bamban. We have been investigating the now defunct Pogo installation. Hindi namin tinignan, it never came up. Hindi lumitaw yung issue ng citizenship, ng all of these things that came up. So yun ngayon ang tinitignan natin. Maging ang presidential sister na si Senator Amy Marcos, iniugnay rin sa alkalde. Nagkasama ang dalawa sa isang event ng DSWD. Sa isang text message ang News 5, hindi tinanggi ng senadora na nagkasama sila ni Guo. Pero gate niya, hindi raw sila close. Hindi rin nakaligtas Siguro medyo mapagtatanggol natin ang bahagya si Senator Amy dyan. Alam nyo po mga kotsero, si Senator Amy, nag-iikot talaga yan sa buong bansa simula nung pagkatapos ng eleksyon dahil sa AIX. Kahit saan yan. Kahit saan yan. Nag-iikot talaga siya dahil sa AIX. At yung AIX, mga kotsero, ang kapartner talaga dyan, si LGU, Local Government Unit, at saka si DSWD. Pero si Senator Amy sumasabit-sabit sa AIX. So, sino bang LGU ng Banban? During this time, si Mayor Alice Guo. Natural, magkikita sila, magsasama sila. VIP si Senator Amy dyan. Senador siya eh. Does that mean that they're close? No, they're not. It doesn't mean anything. It just means na nagkasama sila sa isang event. Maagang nangampanya kasi si Senator Amy para sa 2025. Hindi obvious pero nangampanya na. sila ni Guo. Pero gate niya, hindi raw sila close. Hindi rin nakaligtas ang mismong gobernador ng Tarlac sa pagkakaugnay kay Guo. Aminado naman si Tarlac Governor Susan Yap na nagkausap sila ni Guo bago ito umarap sa Senado. She was crying and she was saying, tatakot ako. Siyempre, iba yung Senado. Kaya ko bang harapin? You just said, be truthful. You prepare your documents. Depensa ni Yap, wala silang personal na relasyon ni Guo. I know her as a mayor. And most of our engagement are, of course, work-related. She was introduced to me when she was seated as mayor na siguro a few months later. I think 6-8 months later. Ang political party naman ni Guo na National People's Coalition o NPC, wala pa umanong planong alisin sa partido ang kontrobersyal na alkalde. Local kasi yan. There's no talk to that effect. As Local I kasi said, yan. we will leave it to the chairman of the party in the province na nasasakupan nung Bambantarlac. Inirekomenda na rin ng DILG sa ombudsman na patawan ng preventive suspension si Mayor Guo para di raw impluwensyahan ng alkalde ang ginagawang investigasyon sa kanyang pagkakadawit sa iligal na operasyon ng POGO sa kanilang lugar. Nagbabalita mula sa frontline. Papakita ko ng mga pictures ha. Tatanong ko, just to reinforce the point. This is me with PBBM during the campaign. Kilala ba ako ni PBBM?
Malamang sa malamang, nakalimutan na niyan pangalan ko. Kahit in-interview ko siya. Oh, in-interview ko pa siya, partida, sa YouTube channel ko. Malamang sa malamang, nakalimutan na ako niyan, ni PBBM. For sure. Does that mean na close kami ni PBBM? No. Not even one bit. Di kami close ni PBBM. And I would be the first to say that. Kung close kami, di sana nasa events ako ng Malacanang ngayon. Kaso hindi. Dito ako sa bahay. Sa aking office. Oh. Close kami ni Senator Amy. Di kami close si Senator Amy. Kung close kami ni Senator Amy, malamang sa malamang, kinukumbinsi ako niya magpaka-DDS. Malamang sa malamang. Kaso hindi ubra yun. Jonathan Malaya, Deputy Director General ng National Security Council. Nagkita kami sa Miss Saigon. Nanood din siya ng Miss Saigon itong nakaraan. Kilala ba niya ako? Hindi. Close ba kami? Hindi. May picture ba ako sa kanya? Meron. See how stupid that sounds? See how stupid yung logic ng mga Duterte Balaura supporters? Si Art Tugade, dating secretary ng DOTR. Art Tugade. O, may selfie kaming dalawa. Close ba kami? Hindi. Hindi kami close. For sure, this is the first and the last time I've met this man. Si Sec Art. Eto, yung mga pinaghahalikan ni Digong, kaklose ba niya lahat yan? Close ba sila? Kaya nga Mang Kanor, hindi close, pinaghahalikan eh. Tigas ng mukha, wala. Kasama ang mga NBA. Does that mean NBA na rin si Digong? Close siya sa mga NBA? Diba? See how stupid that logic is? See, sabi ko sa inyo mga kotsero, para maging admin hater ka at maging Duterte supporter ka, kailangan mong isuko ang iyong critical thinking. Kailangan mawalan ka ng critical thinking. Legit. Simplihan lang natin ang buhay, guys. Huwag natin i-complicate. Kasi ang ginagawa ng mga Duterte Balahura supporters, kino-complicate nila yung sitwasyon. Kino-complicate nila yung mga ganap. Hindi naman complicated eh. Bakit kino-complicate? Kasi madaling malito ang mga Pilipino. Madali raw mauto. Imagine mga kotsero, iniinsulto nila ang katalinuhan nyo. Ito, si Badoy. Sama niya yung mga dilawan. Sabi pa ni Raisa Robles, totoong litrato daw yan. Close sila? Close silang lahat? Malamang i-deny ni ngayon yan, ni Dr. Badoy yan. Paano to? Kaya pala may mga makaleni na bumoto kay Sara. Kasi friends pala talaga sila. Oo. Yan 2015. Tapos may nag-comment sa Facebook page ko. Ano mong problema mo kay Leni Robredo? Putik dilawan pala siya. Maka Duterte siya at maka dilawan din siya. Ang galing. Wala pa nga yung picture tungkol kay Peter Lim, kay Michael Yang. Ibig sabihin, lahat sila drug lord. Ibig sabihin, drug lord din si Digong? Siyempre, hindi pa natin sasabihin yan definitively. Siyempre, kasi wala pa naman siyang drug case. Pero, parang ganun na rin. Paano to? Ang hirap naman ng life. Ang hirap ng life nyo, mga Duterte Balaura supporters. Paano nyo re-reconcile to? Paano nyo i-reconcile to? Mga Duterte Balahura supporters. Si
Si Digong galit na galit kay Lenny. Tapos, idol na idol nyo si Sara. Paano nyo i-reconcile to? Hirap, no? Ang hirap maging ngayon, mahirap maging Duterte supporter ngayon, promise. Kasi hihingiin talaga niya na wag kang mag-isip. Na wag kang isusuko mo talaga ang critical thinking, guys. Promise. Imagine, batayan ng closeness. Batayan ng relationship ay picture. Ganun daw. At saka mga kutsero, meron akong tanong. And this is a I think this is a relevant question. And sabi, NPC daw si Mayor Alice Guo, NPC. Sino bang kinampanya ng NPC? Di ba si Ping Lacson? Sila yung tandem eh. Lacson Soto. May picture ba si Ping Lacson tsaka si Tito Soto kasama si Mayor Alice Guo? Parang wala yata ako nakikita. Hindi kaya dumaan ba ng Tarlac si VP Sara? Kasi parang ba't walang picture ni Sara na lumabas? Bakit si PBBM ang dinidiin nila? Baka agent ka. Sleeper. Sleeper cell. Oo, sleeper. Manchurian candidate. Nakakatakot yun Manchurian candidate. Napanood nyo na ba yun? The Manchurian candidate. Nakakatakot yun. Paano pag ganun yung nangyari sa Pilipinas, no? Yung mga kandidato natin na mga leader, puro planted lang pala ng kalaban. My God! Scary! Pero hindi malayang mangyari yun. Nangyari na nga Nangyari nga kay Mayor Guo eh. Nangyari kay Mayor Guo. Halimbawa, ako hindi ako magtataka kung si Sara ay maging Manchurian candidate. I'm serious. Hindi ako magtataka kung si Sara maging Manchurian candidate for China. Okay, so mga kutsero, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream today. Huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating Kutsara YouTube channel. And follow me on my Facebook page, Jared Pulido, and I'll see all of you in the next Jared Live! Bye everyone, see you next time! Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?